sa pilitan ang pagpapamiyembro sa korporasyon at kooperatiba. At walang malinaw na mga ruta na papasadahan. Ngayon ay wala ng kaukulang pondo ang gobyerno at walang bangko na gustong magpautang. Lahat ng ito. Magpakatotoo kaya ngayon ang Pangulong Marcos Jr. Amin na mali ang mga impormasyon na ibinigay sa kanya. Aminin kaya ng kasalukuyang gobyerno na agad-agad nilang ipinagpatuloy ang programang sinimulan ng Duterte administration kahit na hindi ito lubos na napag-aralan? Ito po'y tadtad ng mga numero. I beg for your indulgence, but ito ho kasi nga ang kinakailangan mailantad natin ang aktual na mga pangyayari. Sinimula noong 2017, pagkaupo pa lamang ng pamahalaang Duterte, agad nang isinulong ng noon ay Transportation Secretary Arthur Tugade ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Kamakailan, binago ng DOTR ang tawag dito. Tinatawag nila ito ngayon na Public Transport Modernization Program o PTMP. Pero sa edisyong ito ng Think About It, gagamitin pa rin po natin ang PUV Modernization Program dahil public utility vehicles naman talaga ang pinag-uusapan dito at hindi ang buong public transport. Wala po namang question sa adhikain ng programa. Ang paraan ng pagpapatupad nito ang problemado. Kulang na kulang sa wastong pag-aaral at paghahanda at ginawa pang sa pilitan. Mula 2017, nagkaroon ng 9 na extension sa deadline ng tinatawag na industry consolidation o ang pagbuo ng mga korporasyon at kooperatiba ng iba't ibang organisasyon para nga sa mga jeepney, UB Express, minibus at mga bus. Ang pang-9 at pinakahuling deadline ay November ng 2024. Bago ito, sa pang-8 deadline noong pong April 2024, ang ginawa ng LTFRB ay hinayaan na lamang ang mga aplikante sa consolidation na makapagsumite ng Affidavit of Undertaking o sinumpaang pangako na maibibigay nila sa ahensya ang lahat ng mga kinakailangan dokumento pagkatapos ng deadline. Napakahalaga ng requirements na ito na kinabibilangan ng mga Certificate of Registration sa Securities and Exchange Commission o SEC kung ang binuo ay korporasyon at sa Cooperative Development Authority kung ito'y isang kooperatiba. Kailangan po ng isang kooperatiba ng minimum 300 kung ang binuo ay korporasyon at sa Cooperative Development Authority kung ito'y isang kooperatiba. Kailangan po ng isang kooperatiba ng minimum 300,000 pesos na paid-up capital bago ito mairehistro sa Office of Transportation Cooperatives. Ginawa ito ng LTFRB para nga makahabol daw sa deadline nang sa gayon, nga naman daw masasabing tumaas na ang bilang ng mga nais lumahok sa programa. Sa pag-upo ni Secretary Vince Dizon, kapalit nga po ng nagbitiw na si Jaime Bautista, inamin mismo ni Secretary Dizon na kailangan pang pag-aralan muli ang programa at maging makatotohanan sa pagpapatupad nito. Tingin ko po kailangan balikan natin to, pag-aralin natin mabuti, kailangan i-verify po natin ang mga numero. No, kailangan i-verify po natin ang mga statistics na inilabas about yung acceptance, yung sino ba ang pumapayag na sa consolidation, etc. etc. At makukuha po natin yan sa tunay na pagdadialogo sa ating mga operators at drivers. Kasi at the end of the day po, aside from yung magandang epekto naman ng modernization sa pasaherong pampubliko, kailangan din naman natin i-consider yung epekto nito sa kabuhayan ng ating mga driver at operator. Hindi po hindi po maliit na bagay yan. Kailangan pong pag-aralan ng mabuti. So, pero hindi po ibig sabihin nun, maghihintay tayo ng forever para dyan. No? Pero kailangan lang po, ano ba talaga ang totoong sitwasyon on the ground? Yun po muna tingin ko ang importante. Pag na-establish po natin yun, tingin ko po makakapaggawa na tayo ng magandang plano moving forward. May agam-agam po si Secretary Dizon sa mga informasyon at datos na nakarating sa tanggapan ng Pangulo sa totoong sitwasyon ng programa.
na ang pangunahin pong ahensyang nagpapatupad ay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board at Office of Transportation Cooperatives sa ilalim po naman ng DOTR. Tama ba ang mga datos na nakarating kay Pangulong Marcos Jr.? Para mapaniwala ito na nagtatagumpay ang pagpapatupad ng programa. Sa pinakahuling impormasyon po na aming nakalap mula sa DOTR, para sa lahat ng uri ng public utility vehicles, nasa higit ng 86% ang nakapag-consolidate. Pero sa 86% na ito, ilan dito ang totoong aprobado na? At ilan ang hindi pa nakakatupad sa affidavit of undertaking na kanilang ginawa? Sinasabi ng tagaloob sa DOTR, halos 50% sa 86% na ito ay hindi pa kumpirmado. Nangangahulugan na subject for final approval pa rin ang consolidation. Ganon din po sa public utility jeepneys. Sa National Capital Region kung saan may pinakamaraming PUJ, sinasabi po ng LTFRB na 68.2% o katumbas ng 28,768 na PUJs ang nakapag-consolidate na. Subalit, halos 70% naman dito ay hindi pa talaga aprobado. Sa UV Express sa Metro Manila, 5,064 na mga units o katumbas daw ng 68.3% ang consolidated na. Yan ang sinasabi ng LTFRB. Pero kalahati ng bilang na yan ay hindi pa rin fully compliant o nakatupad sa kanilang sinumpaang pangako. Ang napaka-importanting tanong ngayon ay hanggang kailan maghihintay ang LTFRB para makapagsumiti na ng kompletong requirements ang mga aplikante sa consolidation na lumagda lamang ng sinumpaang pangako? Magbibigay ba sila ng deadline o hahayaan na lamang nila ito? Kapag magbibigay sila ng deadline at hindi makasunod ang mga aplikante, automatic kung tanggal prangkisa ang units nila at hindi na ito makakabiyahe pa. Kapag naman hinayaan lamang ito ng LTFRB, nangangahulugan na maliit lamang talaga ang bilang ng totoong consolidated cooperatives at corporation. Samantala, ang isa sa pinaka-importanting bahagi po ng PUV Modernization Program ay ang financing. Ang perang gagamitin para sa pagbili ng sinasabing modernong units. Ang formula po ng financing ay 5% equity requirement, 6% interest rate, at 7 years to pay. Para matupad ito, naglaan nga po ang gobyerno ng subsidiya. 210,000 pesos para sa Class 1 na PUV o yung mga makapagsasakay lamang ng hanggang 12 pasahero. 280,000 pesos naman para sa Class 2, 3 at 4 o yung makapagsasakay ng hanggang 23 o higit pang pasahero. Equity ng gobyerno. Ibig sabihin, pera ng bayan. Ibibigay po yan ng libre sa mga korporasyon at mga kooperatiba bilang tulong pinansyal. Pero ang kabuuang halaga ng kukunin na modernong units ay idadaan sa financing o pag-utang sa government financial institutions na tulad ng Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Ang siste, maging ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines ay huminto na umano sa pagpapautang nila para sa PUV modernization sapagkat nahihirapang makapagbayad ang mga umutang na kooperatiba. At ang mga bangko noong paman ay atubili na sa pagpapautang hanggat walang malinaw na local public transport route plan. At ang local public transport route plan na ito ang dapat nga sanang inunang matapos bago sinimulan ang alinmang bahagi ng PUV Modernization Program. Pero ano pa nga ba? At ang inuna ng mga nagdaang pamunuan sa DOTR ay guluhin
ang hanap buhay ng mga jeepney drivers, UV Express drivers at operators sa pamamagitan ng pag-oobliga sa kanila na bumuo ng korporasyon at kooperatiba kahit na walang siguradong ruta. Ginulo ang kabuhayan ng mga drivers at operators at pinerwisyo ang mga Pilipinong commuters. Sa pinakahuling impormasyon na aming nakalap, sa 1,591 na local government units na obligadong bumuo at magsumite ng kanilang local public transport route plan, 222 pa lang o katumbas ng 14.3% ang merong approved route plan. Sa Metro Manila, wala pa ni isang approved plan. At mukhang walang mangyayaring paggalaw sa mga bilang ng LGUs na makapagsusumite ng route plan dahil sa kailangan po ng pera para sa pagsasagawa nito. Nakatoka sa DOTR ang pagpopondo para sa local public transport route plan at walang pera ngayon ang ahensya para dito. Sa totoo lang, magulo ang records ng DOTR maging sa kabuuang halaga ng subsidiya na naibigay na po ng gobyerno sa programang ito. Hango po sa aming naipong impormasyon, noong 2018, ang nailabas pong pera ng pamahalaan para sa equity subsidy ay 1,784,010,000 pesos. Ito'y katumbas ng 6,548 units ng modern public utility vehicles. Wala nang detalye kung anong uri ba ng modern PUVs ang mga ito. Wala nang impormasyon sa paglalaan po ng pondo sa taong 2019, 2020 at 2021. Pero mula 2022 hanggang 2024, ang halaga po ng subsidiya na naibigay daw ng gobyerno sa programang ito'y higit lamang sa 600 million pesos o para lamang daw sa 3 unit ng PUJ Class 1. 768 units para po sa PUJ Class 2, 3 at 4. 210 units para daw naman sa UV Express Class 3 at 4. At 520 units para sa Public Utility Bus o total na 1,501 units ng PUVs. At ito'y nationwide na. Sa loob po ng higit 2 taon, 1,500 units ng modern PUVs pa lamang. Pagsamahin man po natin ang number of units noong pong 2018, 2022 hanggang 2024, ang totoong total units lamang daw na lalabas ay 8,049 lamang. Maliit ang numerong ito para sa target na 191,730 units ng pinagsama-samang public utility vehicles sa buong Pilipinas. Sa pinakahuling impormasyon din po na aming nakalap, may mga dinidinig na kaso ngayon ang Office of Transportation Cooperatives at Cooperative Development Authority tungkol sa mga away at hindi pagkakasundo ng mga miyembro ng ibang mga kooperatibang binuo para nga sa programang ito. Bagay na sadyang hindi maiiwasan kasi nga naman naging sapilitan ang pagpapamiyembro sa kooperatiba na taliwas sa mismong diwa ng kooperatiba. Paano aayusin ni Secretary Vince Dizon ang gusot na ito? Maitama niya kaya ang kaisipan ng Pangulong Marcos Jr. sa mga maling impormasyon na isinubo ng LTFRB at dating pamunuan ng DOTR sa Pangulo? Magugunita na naglabas po ng resolusyon ang Senado na humihikayat kay Pangulong Marcos Jr. na pansamantalang suspindihin muna ang implementasyon ng PUV Modernization Program hanggat hindi nare-resolba ang mga problema at issue na kinakaharap ng mga apektadong sektor. Hindi sumang-ayon ang Pangulo sa resolusyon ng Senado. At sa halip ay kumatig siya sa mga sinasabi ng dating pamunuan ng DOTR at sa mga nakaupo ngayon sa LTFRB. Paano na ngayon na may mga ilang kooperatiba naman daw na gumagana at tagumpay naman sa kanilang operasyon sa Metro Manila at sa ilang lalawigan?
Pero ano naman ang iyong gagawin sa mga patuloy pong tumututol sa programa dahil nga sa pilitan ang pagpapamiyembro sa korporasyon at kooperatiba at walang malinaw na mga ruta na papasadahan? Paano na ang mga nawalan po ng hanap buhay at kita nang dahil sa pagpipilit sa isang hilaw na programa? Na ngayon ay wala ng kaukulang pondo ang gobyerno at walang bangko na gustong magpautang. Paano po naman ang mga mananakay na lubos na apektado sa magulong sistema ng pagsakay sa mga jeepney? Dahil nga ginulo ang lahat ng ito. Magpakatotoo kaya ngayon ang Pangulong Marcos Jr. at umamin na mali ang mga impormasyon na ibinigay sa kanya? Aaminin kaya ng kasalukuyang gobyerno na agad-agad nilang ipinagpatuloy ang programang sinimulan ng Duterte administration kahit na hindi ito lubos na napag-aralan? Paano kaya tatakasan ng gobyerno ang kinasadlakan nilang sitwasyon ngayon nang hindi sila mapapahiya?